Magandang gabi po mga idol at mga kabayan. Kamakailan lang, niyanig ng malakas na lindol yung lalawigan ng Cebu. Kaya mga tao doon, nakikiramay tayo sa mga nangyayari. Tapos lumipas yung mga ilang araw, nagkaroon naman ng malawakang sunog sa Davao na marami din ang nawalan ng tirahan. Marami din ang nawala ng kabuhayan doon, yung mga paninda nila. Tapos ngayon, niyanig naman sila ng malakas na lindol na nagdudulot ng kapighatian, kalungkutan, takot, trauma sa mga kabataan. Ito po ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari sapagkat napapanahon na ang babala ng Panginoong Diyos ay matutupad sa panahong Kristiyano at sa mga huling araw na ito. Matawagan sana ng pansin yung mga namiminuno ng ating bansa dahil paano sila makatulong sa mga taong nangangailangan kung sila mismo ay hindi nagtutulong-tulungan. Paano nila may ipakita sa mga taong bayan ang pagmamalasakit nila sa kapakanan ng bawat Pilipino kung sila mismo walang pag-ibig sa kapwa nila senador. Kaya kailangan talagang magkaisa. Kailangan talaga, hindi pwede magkampi-kampi dito. Sa panahon ngayon, mahirap ng buhay. Hindi kayang iligtas ang sinuman. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya kailangan nga magkaisa tayo sa panawagan ng mga taong bayan. Dapat talaga magkaisa. Kaya doon sa nasalanta ng lindol, no, sa mga lugar na yon, mag-iingat po kayo mga kabayan, mga idol, at magpakatatag kayo para sa inyong pamilya. Dapat manalig kayo sa Diyos. Hanapin ninyo ang tamang daan para doon tayo lalong tutulungan ng ating Panginoong Diyos, lalo na malapit na ang araw ng paghuhukom. Kailangan natin yun. Itsapuiran na natin yung ating pride. Tanggapin natin kung ano katotohanan. Nasa Biblia po yan. Kung paano ka maglilingkod sa Diyos at nasa Biblia din ang tunay na relihiyon. Nasa Biblia din kung paano isasagawa ito. Kaya maraming salamat sa pakikinig po. Sana karoon tayo ng idea, mga idol. Mag-iingat po tayo palagi.